Tinatawag silang The Four Prince. Huwag mo silang kakalabanin. Para walang problema. Tanghaling na pala. Gigisingin ko muna yung mga bata. Oo, sige. Loli, gising na. Tanghali na. Bunga, bangon na. Tanghali na. Alia, gising na. Tanghali na. Pero Sabado ngayon, diba? Ganito yan. Kapag gumigising kasi kayo ng maaga, mas marami rin kayong oras para makapaglaro, 'di ba? Bangon, bangon, bangon! Kita nyo? Gising na rin si Dino, oh. Siyempre, no? Miss Feli, magluluto ka ng fried rice para sa amin? Nangako ka na magluluto ka ng fried rice, diba? Ayoko nang laging tinapay eh. Kainan na. Pumila kayo, ah. Nasaan yung akin? Sandali. Oh. Teka, isa-isa lang. Una na ako. Sige, hulin mo ako! Bagal mo! Hi! Hello? Nakakagulat ka. Alis na ako, Miss Ida. Ba't nagmamadali ka? Maliliit na kasi ako eh. Okay, sige. Mag-iingat ka. Assalamualaikum. Kung salam. Kuya, teka! Sandali! Ako. Jangan pernah bertanya mengapa ku mencinta. Jelas sudah di mata, apalagi di hati. Bukan sekedar kata, kata-kata-katanya dirangkai, dibelai jadi kalimat cinta. Bilakah nanti kau sadari ini bukan ilusi. Mungkin terlalu indah, yakinlah bukanlah mimpi di hati. Wajar saja bila seluruh dunia mengenali paras elokku bawa dewa-dewi yang menjelma ke dunia jadi manusia. Layaknya kamu buat cinta makin menggila lagi. Saan ka ba nanggaling? Ba't hindi ka sumasagot ng tawag? Magbihis ka na at magpunas ng pawis. Opo, ma'am. Naghihintay na si Mr. Johan sa'yo. Sige po.
Kayla. Hello, sir. Sorry sa paghihintay. Walang problema. Ano pong order nyo? Yung dati pa rin? Oo, syempre. Okay, sir. Feli. Okay ba? Meron po ba kayong imimit na tao ngayon, sir? Meron kasi akong imimit na mahalagang witness. Ang alam ko, bata pa siya, pero mas matanda lang yata sa'yo ng konti yon. Yung buhok nyo lang ang kailangang i-improve, sir. Mas okay po siguro kung hindi masyadong naka-brush up. Pabagsakin nyo lang, para mas casual. Kapag mas casual po kasi, magiging mas komportable yung pakiramdam sa inyo ng witness. Oo nga, no, okay. Maganda yung input mo. Thank you, Feli. You're Salamat welcome talaga. po, sir. Matanong ko lang, sir. Nitong nakaraang 6 na buwan kasi, lagi niyo akong tinatanong tungkol sa itsura niyo. Wala po ba kayong mapagtanungan na kasama niyo sa bahay? Ang mga anak ko kasi puro lalaki. Kaya sa tingin ko, wala silang masyadong alam sa style. Tapos yun namang asawa ko, matagal na siyang namayapa. Ay, sorry po, sir. Walang problema. Kaya naman masaya ako sa tuwing nagbibigay ka sa akin ng inputs mo. Salamat, Happy birthday, Miss Kelly! Happy birthday, Miss Kelly! Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Miss Kelly! Alia, Dino, Bunga, Lolly, Adrian. Bakit dito niyo pa ako kinantahan? Kasi kapag sa ampunan tayo nagse-celebrate, parang malungkot ka eh. Sabi ni Miss Ida, naaalala mo raw kasi yung mga magulang mo. Para hindi ka na malungkot, dito ka na lang namin kakantahan. Salamat. O anong ibig sabihin nito? Feli, paalisin mo sila rito. Mga kasama mo sila sa ampunan. Kaya nagsisisi akong tumanggap ako ng staff na gaya mong galing sa ampunan eh. Masyado kang pasaway. Hindi ka sumusunod sa rules. Palagi kang late. Tapos gumagawa ka pa ng mga ganitong eksena. Oras ng trabaho ngayon. Okay? Magpasalamat ka, pinagtsatsagaan pa rin kita rito. Pasensya na po kayo, ma'am. Pagpasensyahan niyo na rin sila. Gusto lang nila akong sorpresahin. Siguraduhin mo lang na hindi na to mangyayari ulit. Happy birthday, Feli. Salamat po, sir. Ba't mo naman pinagalitan ng birthday girl? Hindi, sir. Surprise! O ano, siguradong nagulat ka. Anong masasabi mo, Feli? Effective ba yung surprise ko? Acting lang yun, hindi ako galit. Di ba, kids? Happy birthday, Feli! Lagi kitang pinagdarasal eh. Alam mo ba yun? Sarap naman sumakay, ganda ng kotse. Dahan-dahan. Kaya mo ba? Ay nako, kayo talaga. Hindi ko na nga kayo pinayagan na gawin ang binabalak niyo eh. Nagpumilit pa rin kayo. Ayan tuloy, siguradong napagalitan na naman ng boss niya si Feli. Sorry po, hindi na namin uulitin yon. Talaga? Pangako yan? Opo, Miss Ida. Okay, sige. Buti pa, magbihis na kayo sa loob. Magugas kayo ng kamay at paa. Miss Ida, si Mr. Johan. Good evening. Ako si Johan. Ako si Ida. Sir, salamat po Hinatid niyo pa po talaga kami ng mga bata. Siya si Miss Ida, ang head nitong ampunan. Maraming salamat sa paghahatid niyo sa mga bata, sir. Pasensya na kung nakaabala sila. Hindi, wala yung problema. Mauna na ako, Feli.
Salamat po. Alis na ako. Sige. Halika na. Feli, Kanino po galing tong regalo? Kay Chloe? hindi. Regalo ko yan sa'yo. Sorry ha. Yan lang ang nakayanan kong ibigay sa'yo. Bakit naman kayo nagsusorry? Ang laki-laki na nga nang naitulong niyo sa akin eh. Kailangan ko nang maging independent. Ayoko nang maging pabigat sa ampunan na to. Ano ka ba? Hindi ka pabigat, Feli. Ma'am, Hmm? sawa na akong maghintay sa mga magulang ko. Sa tingin ko, wala na silang balak na balikan ako rito. Kailangan ko nang maging realistic. Hindi ko naaasahan yun. Alam kong hindi ko yun matanggap noon kasi hinihintay ko silang bumalik. Pero ngayon, kung meron mang gustong mag-ampon sa akin, tatanggapin ko na. Feli, kahit kailan hindi kita nakitang pabigat, yan ang tatandaan mo. Okay? Miss Ida! Miss Ida! Miss Ida! Inumin mo to. Sinabi ko na kay Mr. Abdi na palitan niya yung ilaw. Mas okay na po ako. Ay nako, buti na lang. Hindi ka hinimatay sa banyo kanina dahil nga sa matinding takot mo sa dilim. Nag-alala talaga ako sa'yo. Bakit, Feli? Natanggap po ako sa Bodhidharma School. Talaga ba? Congratulations! Salamat naman. Natutuwa ko marinig yan. Ang galing mo talaga. Feli, sa pagkakaalam ko, ang Bodhidharma School ang pinaka-nangunguna sa lahat ng scholarship school. Sa lahat na nag-offer ng scholarship, walang makakapantay sa kanila. Swerte mo. Opo, kaya nga ang saya ko eh. Sana matulungan niyo rin po ako sa mga papeles ko. Hindi magtatagal, magsisimula na ako sa bago kong school year. Oo, syempre naman. Tutulungan kita. Naalala ko, doon din pala nag-aaral si Chloe. Ang ibig sabihin nun, makakasama ko niya sa iisang school si Chloe. Wow! Dear Mama, masaya ako dahil sa wakas makakasama ko na rin ulit sa iisang eskwelahan si Chloe. Akin na yan! Ibalik mo sa akin yan! Akin na! Sabi nga akin na yan eh! Ibalik niyo yan! Bakit ba pinagtitripan mo si Chloe? Babae lang ang kaya niyong asarin. Aray, tara na nga. Huwag ka nang umiyak, Chloe. Salamat, Feli. Ganyan nga. Hindi mo kailangang matakot. Basta magkasama tayong dalawa, kayang-kaya nating protektahan ng isa't isa. Tama. Kaya dapat palagi tayong magkasama. Promise? Promise! Chloe, kumusta ka na ba? Miss na kita.
Raga, alam mo yung rules, di ba? Bawal mag-park dito. Drop-off area to, hindi parking area. Nababasa mo yon? Walang nakalagay na drop-off area. Basahin mo. Nakakabasa ka ba? Oo. Ikaw ang nagbago niyan, di ba? O yung mga kapatid mo. Pag di mo inalis ang kotse mo bilang student council president, mapipilitan ako na ikadena yan. Kasi hindi magandang ehemplo yan eh. Lalo na sa mga naghahatid ng anak. Ano sinabi mo? Ikakadena kong kotse mo. Okay lang, hayaan mo na. Para di ka malate sa klase. Okay. 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 Okay ka lang? Gaano katagal na ako nakapark? 1 taon? Higit pa? 2 taon? Pero wala kahit 1 tao nagreklamo na nakapark ako rito. Estudyante man o magulang. Wala namang issue, ginagawan mo lang. Okay? Muntik ka nang makapalakit ng tao ah. Sino ka? Babae ka lang. At muntik lang. Wala naman nasaktan. Oo, karaniwang babae lang ako. Mapanganib kang lalaki. Akin na yan. Hindi, Ibalik mo yan! hindi. Akin na yan! Ayoko! Akin na sabi! Ayoko nga! Tara na, Raga! Hoy! Hayaan mo na, Raga. Malapit na magsimula ang klase. Salamat. Thank you rin. Huh? Thank you sa tulong mo kanina. Sandali, transferee ka ba? Oo. Ako si Feli. Hello? Hi. Sorry. Ako si Emma. Samahan na kita sa faculty room. Baka kasi maligaw-ligaw ka pa sa school na to eh. Okay, sige. Salamat ah. Good morning, class. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning po. Okay, class. Makinig kayong lahat sa akin. Meron tayong bagong estudyante dito sa school. Feli, ipakilala mo ang sarili mo. Hello, classmates. Ako si Feli. Sana maging mabuting kaibigan ko kayong lahat. Yun lang. Yan lang? O sige, maghanap ka na ng bakanting upuan. Salamat, sir. Walang anuman. Sir, CR lang po ako. Sige. Feli? Saan mo gustong maupo?
Hi, ako si Shania. Feli. Ako si Aline. Feli. Feli? Anong problema? Anong iniisip mo? Iniisip mo ba yung mga pasaway nating classmate? Huh? Yung classmate nating boys. Nakaaway mo sila kanina, di ba? Nakita namin yun. Alam niyo yung nangyari? Oo, at hindi lang kami. Alam mo, ang maipapayo ko lang, iwasan mo yung mga lalaking yon para safe ka. Aray! Huwag mo silang kakalabanin para walang problema. Yung mga babaeng estudyante rito, tinatawag silang four prince. Ang popogi nga naman kasi nila eh. Para sila mga prinsipe. Isa sa pinakamalalaking contributor sa school foundation ng pamilya nila. Kung tutuusin, para nga silang totoong prinsipe sa school natin, di ba? Tama. Nga pala, yung first prince, si Raga. Siya yung panganay sa kanilang apat. Minsan na siyang bumagsak pero hindi dahil sa bopal siya. Hindi dahil sa masyado siyang mautak. Wala siyang pinapalagpas na pagkakataon kasi busy siya sa trabaho niya bilang top influencer. Isa siyang automotive influencer at ang followers niya talaga namang napakarami. Ang totoo, wala akong alam sa kotse kaya hindi ako gaanong interesado ron. Pero yung mga lalaking tulad ni Raga, astig talaga. Ang next, si Jordan. Siyang pinakakalmado. Siguro dahil yun sa musician siya. Tsaka para sa akin, siya ang pinaka-pogi sa kanila. Si Helga at Naviro naman, kambalang dalawang yon. Hindi nga lang identical. Ang cute-cute mo naman ni Alvin bumangga sa'yo kanina. Naguguluhan ako sa'yo eh. Gamer yon. Maraming girls ang gumahabol sa kanya. Pero para sa kanya, mas mahalagang games. At hindi lang yon, mahilig sa pranks. Ang ingay mo eh. Alis na. Naviro! Naviro! Si Naviro naman yung bunso sa kanilang apat. Alam niya kung paano ang tamang pag-aalaga sa fans niya. Siya ang pinaka-friendly. Pero kahit ganon, mas makakabuti kung wag mo silang kalabanin. Mas maganda kung magagawa mong magustuhan ka nila. Nang sa ganon, safe ka. Okay. Nasaan na yung kwintas? Bakit wala? Hala? Nasaan na yun? Baka dito ko nahulog yun. Anong problema? Teka, ano bang itsura ng kwintas? Silver yun, tapos yung pendant niya paru-paro. Silver? Ganon. Naku, lagot na. Ang pendant, paru-paro. Bigay pa yun sa akin ng mga magulang ko eh. Wala, Feli eh. Hanapin natin uli. Tiyaga lang. Okay lang yan. Bumili muna tayo ng pagkain. Ituloy natin mamaya ang paghahanap, okay? Salamat. Wala yun. Hi, Raga. Para sa'yo to, oh. Hi, Feli. Hanap mo ako? Akin na yan! Ibalik mo yan! Akin na yan! Akin na! Ibalik mo sa akin yan! Akin na yan! Ibalik nyo! Akin na! Sige, Raga, ituloy mo lang yan. Akin na yan!
Nakakatawa. Kawawa siya eh. Namiss kita ng matagal. Feli? Ano bang ginagawa mo? Feli, hindi na ako yung dating Chloe. Bago na ngayon ang buhay ko rito, nagdesisyon na ako na kalimutan ng lahat ng nangyari sa akin sa ampunan. Kaya kung talagang mahalaga ako para sa'yo, please lang, lumayo ka sa akin. Stay away from me. Kunwari di tayo magkakilala. Ha? Seryoso ka ba dyan? Naiintindihan mo naman yung sinabi ko, di ba? Ganun nga po. Bakit ganun siya mag-drive sa eskwelahan? Hindi kaya ganun talaga kumilos ang mayayaman? Ang tawag sa ginagawa mo, pag-generalize, huwag mo naman lahatin. Hanggat makakaya mo, huwag kang mag-isip ng negatibo sa mga tao. Opo, masyado kasi akong nagulat eh. Lalo na nung nagkaharap na kami ni Chloe. Ayaw niya na akong pansinin ngayon. Ang suplada niya na. Tama bang sabihin niyang kunwari hindi kami magkakilala? Hayaan mo na lang. Baka kasi may problema si Chloe. Di ba? Porket may problema, kailangan niya ng kalimutan ng kaibigan niya. At saka kung talagang meron nga siyang problema, gusto ko siyang matulungan. Nga pala, ba't iba yatang lulutuin natin? Isa-celebrate kasi natin ngayon yung pagkakatanggap mo sa eskwelahan, okay? Buti pa tawagin ko na yung mga bata. Teka, sandali lang. Wag muna. Miss Ida, nandyan na yung mga bisita. Sige, salamat. May inimbita kayo? Teka, ba't andito si Sir Johan? Ang totoo kasi niyan, gusto ni Mr. Johan na ampunin ka, Feli. Tama yun, Feli. Naisip ko yun mula nung malaman ko na taga-ampunan ka. Ang totoo niyan, matagal ko nang pinag-iisipang uwampun ng batang babae. At masaya ako na pumayag naman si Miss Ida. Dahil dyan, may gusto akong ipakilala. Boys! Sila ang mga anak ko. Gusto kong formal na ipakilala sa iyo ang 4 kong anak. Mga anak, siya naman ang magiging bago niyong kapatid. Sinama niyo kami para ibalita sa amin yan? Maupo na lang muna kayo para mas makilala niyo ang magiging bago niyong kapatid. 3 lang ang kapatid ko, Dad. At kung talagang gusto niyo mag-ampon, bakit naman siya pa? Raga, Kwintas ko yan ah. Ba't nasa'yo yan? Ibalik mo nga sa akin yan. Ibabalik ko to. Pero kailangan, tumanggi ka sa binabalak ng dad ko na ampunin ka. Tumingin ka sa dinadaanan mo! Jangan pernah bertanya mengapa ku mencinta. Jelas sudah di